Sir, ano pong posibleng maging epekto nitong statement na nilabas ng Secretary o ng Senate Secretary? Because aside doon sa binabanggit nyo na notarized request, meron din po dito na nakalagay na yung iba pong mga impormasyon tungkol sa pamilya, redacted or i-edit, itatago po nila. Doon po sa aspetong yun dahil doon sa right to privacy. Agree naman po ba tayo doon? Yung usapin ng privacy, pwede sigurong i-redact yung exact address kasi nandun sa form yun dapat ilalagay mo ang iyong home address. Yun medyo maiintindihan mo pa. Pero yung iba pang mga datos, kung i-redact man, dapat may malinaw na paliwanag sa publiko ba't kailangan i-redact itong mga ito. Halimbawa, yung usapin ng plate number ng mga sasakyan, minsan yung iba nilalagay yon o kaya exact location ng real properties. Siguro po pwede naman, pero dapat may paliwanag kung bakit gagawin yon. In other words, DJ Chacha, sa pangkalahatan dapat transparent talaga. That's the general rule. Ang konting nuance lang dito ay yung nababanggit nga na right to privacy. Ngayon, yung usapin ng pamilya, I'm sorry to say, depende po yan sa sirkumstansya. Halimbawa, kung ikaw ay government official, tapos may anak ka na involved sa anumang business, let's say construction or kung ano man na kailangang na may dealing sa government, yung mga yon dapat po isinasa publiko. In other words, matutukoy mo sino yung mga tinaguriang Nepo baby o Nepo kids. Even those who are minor, sabihin na natin yung mga 18 years old below, para po sa inyo, dapat nakikita din ng tao yung information dun sa anak ng mga mambabatas? Okay, magandang tanong po yan. Siyempre yung minor na wala pang, theoretically speaking, walang business interest dapat, siyempre pwedeng i-redact po yun. Kaya lang, ang problema rito, Sir Ted at DJ Chacha, minsan kahit minor, inilalagay yung pangalan ng kumpanya sa kanila. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino itong mga politikong gumagawa nito para, well, for whatever reason. So in those cases, kasalanan ng tatay o ng patriarch or matriarch yung ganong klaseng circumstansya, and in which case, kailangang maisapubliko ito kasi yun yung naging sitwasyon. Alam ko naman may ipit sa gitna yung minor, pero yun yung komplikasyon na na-create ng ating mga politiko. Minsan, unfortunately, ginagamit nila yung mga anak nila kahit below 18 years old para i-transfer sa kanila yung anumang divestment sa business interests. And that's very unfortunate po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!